Isang masayang araw po. Dito muna ulit tayo sa Rabbit Tree mag-umpisa. Pasyalan po natin itong ating apat na bagong kuha. So yan po, sanay nang kumain sa ating rasyon sa kanila na sapal ng soya nga po ang bigay natin. Dahil nung kunin ko po sa Quezon ang mga ito, feeds po ang pakain at binibigyan rin lang po ng mga damo. So yan po ang patik pong ito at yung katabing yan ang ating dalawang barakuhin. Yung pong isang yon at ito pong nag-iisa rito ang ating mga gagawing dumalaga naman. Yun po, medyo maigsi ng kaunti ang katawan, pero bilog naman po, kaya kinuha ko na rin. Tapos ito pong dalawang barakuhin naman, pareho pong mahaba ang katawan. Yung pong isa, batik nga lang siya, pero bilog po ang katawan, kaya po kinuha ko na rin. Mainam na po yung mayroon tayong magagamit na pang-reserba, kaysa pag ano po ay saka biglang maghahanap na naman. Kaya po sila na ang ating palalakihin. Ang mga ito po ay parehong mistiso ang ama at ina. Pareho pong Berkshire Cross Native ang ama, ganun din po ang ina. So ito pong mga ito ay mistiso rin. 50-50 po ang kanilang bloodline na QB or Quezon Black at Berkshire. So dito lang naman po sa tabi ng ating mga bagong recruit ay ang ating mga inahin na naitawid na galing po dun sa ating lumang area ng consolidated pen. Kaya ito po ang kanilang area ngayon. Palit lang po ako ng footwear, ikutin natin sila. So mga 10 days na po ang ating mga alaga sa pagkakalipat nila dito sa ating bagong area. Excuse me po. At ayan po, medyo malawak-lawak na ang kanilang nahawanan. At yung pong mga nalabas na dumi nga ay unti-unti rin po naming nililinis. Yan po ang ating resident boar, si Mr. Mario. Ang idea ko nga po ay ganyan na lang ang pinakamalaki nating boar. Kasi po may hirapan na ang ating mga inahin pag mas malaki pa dyan ang ating boar. Ito nga pong ating mga inahin ngayon, kuminsan kahit na ganyan na kalalaki ay may naupo pa pag matagal na nakasampa si Mario. Kaya nga po may iniaalok na barako, may edad na. Kaya lang po nung tinignan namin, kaya magaan lang ay payat. Pero malaki po siyang baboy. Kaya hindi namin kinuha, may hirapan po ang mga inahin pag napataba natin dito. So yan po ang area. Dito po ang painuman. Kaya dito rin po ang kanilang paliguan. Tinutumba po yung mga palanggana at nagawa po sila ng kanilang mga mud pool. Excuse me po. So ito po ang area ng ating mga alaga ngayon. Dito po sa likod ang malilong, kaya marami po silang nag-ipon dito kasama ang kanilang mga biik.
So next month po ay aawatin na natin ang mga biik na ito. Basta po may malapit ng umanak, aalisin na po natin ang mga ito para po hindi na nila madededehan yung mga malapit nating umanak. Bagay ang mga inahin pong ito, dahil may edad na, ay madalang po yung nag-aalaw na may dedede bago sila umanak. Hindi po katulad ng ating mga dumalaga na hindi pa naanak ay nagpapadede na. So yan po, paunti-unti lilinisin po nila yung mga hagonoy na yan. Pag napatay na po nila, bubunutin naman namin ang mga maiiwang tuod para wala pong delikadong makasugat sa ating mga alaga. So, na kapon na rin po natin ang mga ito at naturukan na ng ivermectin. Pag wawalay po, isasabay naman natin ang pagtuturok ng hog cholera. Yung pong mga biik ay pinakakain pa rin natin ng hog starter. Nandun po sa unahan yung kanilang pakainan. Yun din man pong pakainan ng ating mga inahin ay nandun sa may unahan ng ating pen. So, ito na lang pong kaunting lugar na ito ang medyo masukal pa. Doon po sa unahan ng kulungan ay halos na linisan na nila. At ito pong lugar lang ng ating pinagtamnan ng dragon fruit at madre de agua ang naiiwang area pa rin na hindi nila masyadong pinapasok. Pero yun nga po, kung kainin man nila yung mga trunk ng madre de agua at mamamatay ang mga yan, okay lang po na pakinabangan ng ating mga alaga. Meron pa naman po kaming mapagkukunan ng kasunod na kung magtatanim uli. So dito po natin pinakakain ang ating mga alaga sa unahan para po madaling magpasok ng kanilang rasyon. At doon naman po sa may gilid na ipakita ko noon na ipinasok namin yung lumang window grills, barandillas. Ayan po. At dyan po pinakakain ang ating mga biik. Pilay. Laki na tiyan mo, Pilay. Yan po si Pilay, hindi na nga lang siya Pilay, maayos na po lakad niya. Yan, dito po natin pinakakain ang ating mga biik. At itong tawid lang po ang kanilang pinanggalingan. Yan po. Ito po ang part ng bakod na binaklas namin para makapasok sila. Pag nagka-budget na po, aayusin na natin yan. Papalitan na rin po natin ng mesh wire. Ito pong kanilang lumang kulungan. Yan, dinadamuhan na po. Pinutol na po yung malaking akasya sa gitna kung saan natin itinatali si Mario noon. Yung pong isang akasya na yon, puputulin na rin namin. Tatamnan po namin ng gulay ang iryang ito para po habang nagpapahinga ang lupa ay mapakinabangan naman natin. Total po, madalas pa rin naman ang pag-ulan-ulan dito sa Pampanga. Samantalahin ko po na magtanim ng sitaw. Yan po, may mga nagala rin tayong biik dito sa may unahan. Malalakas na pong kumain. Kanya-kanya na po sila ng
gala nila. Kaya po hindi na rin mabibigla ang mga yan pag iwinalay natin. So yan po ang ating update sa ating mga alaga dito sa may rabbit tree naman. Silipin din po natin si Kay bago tayo lumipat. Ito po si Kay at ito po ang kanyang bagong area na pinaglagyan nga natin. 2 gate, 3 gate po ang pinagdugsong-dugsong para mabakuran natin ang kanyang area. So, dito na po siya hanggang aanak. Pakakastahan po natin kay third. Pag nakastahan na po at naalis ko na si third, ibabalik ko dun sa 10, ay ipapasok ko naman po yung 2 galing Candelaria dito para may kasama siya. So, maluwag naman po itong kanyang area. Hirap lang pong kunan ng malayuan ni Kay kasi gusto laging nakadikit. Kahit na hindi mo po himasan, basta gusto niya nakadikit, siya naman po ang hihimod-himod sa aking tsinelas. Okay? Papahimas po ng gusto, hindi lang nahiga pag hinimasan. Yan po, malayo ka lang ng konti, didikit na siya. So, dito ko na po tatapusin ang aking update ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.